Hello! Welcome to Libra Philippines. Ayan, so ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Friend ko yan guys, available siya for personal reading. At saka ako din, Madam Space P as in Princess, and then lagyan man lang din ng space pa sa dulo para mas madali mong ma-search yung aking Facebook page. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo kung gusto mo magpabook ng personal reading. Simulan na natin. What do we have here for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra? Any positive comments? Maraming salamat dyan. Sobrang na-appreciate ko yan guys. Heart, 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 smileys. Ayan, wag lang negative kasi ano kami dyan eh. Hindi namin yung tinotolerate. At kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi naman ikaw pinipilit. Pwede ka naman mag-next video or mag-close na lang ng video na to, diba? Gossip is here. Clarify the gossip. Tapos meron kaming ibang reading na card yung nakikita. Kung yun yung gusto mo, yun yung panoorin mo. Ayan. Kasi gagawin ko yung reading according sa kung ano yung feel ng mga spirit guides ko na gawin. Okay? Hindi kayo na mga hindi satisfied sa ganitong klaseng reading. Gossip. I feel like nakakaramdam tayo dito ng ng parang pinag-uusapan ka behind your back ng mga taong akala mo totoong tao. Yung pala pag nakatalikod ka, iba na yung sinasabi nila sa'yo. So, be mindful of friends, family, isama na natin yung pag nakaharap ka, akala mo magkakaibigan kayo, pero pag nakatalikod ka na, ikaw na pala topic. Mag-ingat ka dun. Tell me about this. Financial support, child alimony, and government. Yung iba sa inyo legal, usaping legal. Okay, if you have a business, mga kalaban mo sa negosyo, pwedeng ganun. Tapos, kunwari kaibigan ang tingin nila sa'yo, kuno. Or, sige, smile, pero deep inside, iba yung nasa isip nila. Yung iba, could be kasama mo sa trabaho. Medyo mag-ingat ka sa mga ganun. Kasi, iba pala yung intention, iba yung mga sinasabi nila sa'yo. Kinukuha lang nila yung loob mo eh. Okay? So, sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love? Person that you're dealing with pagdating sa love. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. By the way, binabasa ko talaga yung mga comments ninyo guys. Like for example, may nag-comment sa akin na masakit daw sa ingay daw yung pag-shuffle daw ng card. Kaya madalang na ako mag-shuffle ngayon ng yung isa-shuffle ko talaga sa table. Kung gagawin ko man yun, pwedeng nakaligtaan ko or as much as possible yung may sapin ako sa table. Para hindi masaktan yung mga tenga ninyo. Oh. Ano siya? I feel like there's obsession dito sa taong to. Na-obsess siya sa'yo, iniisip ka niya. And parang there's something sa'yo na parang hard to resist. Ang hirap mong hindi ka-obsesan. Ba't ka ganyan? Ano ba yun? Parang yung person na to, masyado ka kasing maganda, masyado ka mabait. Guys, babae man o lalaki, LGBTQIA+.
May na-obsess sa'yo kasi may something sa'yo na parang it's hard to resist. Alam mo yun? Obsession is here. Yung iba, parang, alam kong mali, alam kong hindi ko dapat to nararamdaman. Pero nararamdaman ko to sa'yo. Ganun yung feeling ng person. And alien is here, so pwede may pagkakalayo sa inyo. Pwede maramdaman mo yon guys. Yung iba sa inyo, tingin mo pa lang dun sa tao, wala, parang gusto ko na itong taong to. Parang mararamdaman mo. Pag may taong na-obsess sa'yo or may nagkakagusto sa'yo kahit hindi niya sabihin. Dawn is here, so I feel like some of you might think na parang tapos na yung connection mo with a soulmate or a twin flame. Pero, hindi pa tapos eh. Na-obsess or lagi pa rin iniisip ka nitong taong to. Hindi niya rin alam kung bakit. Walang sagot. Ba't kanya iniisip? Yung iba tatanong, ba't ako iniisip nun? Walang sagot. Ang sagot is, hindi ko alam. Kahit siya, kahit itanong mo sa kanya. Diba? Kung may connection kayo, yung iba kasi wala. Kapag tinanong mo, bakit mo ako iniisip? Sasabihin niya lang sa'yo, hindi ko din alam eh. Ganun. Lalo na kung may spiritual connection kayo. Wait lang. Okay. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos kasi na parang may nag-stuck sa throat ko kanina kaya hindi na ako nakapagpaalam. Dahil doon inom ako ng tubig. So anyway, pwedeng lalo na kung may pagka-cut off or pagbablock or wala kayong connection ng person, like pwedeng nararamdaman mo na may something dito sa taong to, soulmate, twin flame, ganun. Tapos parang wala na yun. Pero alam mo yung taong to na-addict eh. Na-addict ka kaisip sa'yo. May something sa'yo na ang hirap kalimutan. Tapos ikaw, may nakuha pa akong energy dito na some of you, may pinagselosan ka dati dito sa taong to. Na pwedeng naging vocal ka doon or lumabas yung ugali mo or yung totoong emosyon mo sa kanya kasi nagselos ka eh. Diba? Halimbawa, nakipag-connect or nakipag-usap siya sa iba. Tapos ikaw bigla kang parang naging dragon na parang, bakit? Kasi yung iba, wala naman kayo relasyon. Yung iba, ha? Tapos yun. Some of you, ganun ang situation. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa. Emosyon ninyo sa isa't isa for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Interview is here. Synchronicities. Hamster wheel. Yung iba sa inyo, lalo na kung nakaramdam ka ng spiritual connection, parang nararamdaman mo, nabago na or kailangan ko nang magbago eh. Hindi ko na dapat isipin tong taong to or hindi na ako dapat makipag-usap sa kanya. So, ganun. Some of you, ganun. Pwedeng, kung tatanungin natin yung emosyon mo ngayon, wait lang, dun tayo sa kung ano yung tama, kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako dapat magselos, hindi dapat ako mag-isip dito sa taong to. Bahala siya. Diba? Parang ikaw, focus ka sa buhay mo, focus ka sa, I can see child or children, so maybe you do have a child or children, so focus ka dun. Ba't ako magpo-focus dito sa taong to? Parang ano ba siya? Ginto ba siya? Ganun. Ano siya? Gold? Tapos, some of you may be concentrating sa iyong health. Yan. So, you're focusing on that. And, nakikita natin yung pagbabago. Focusing ka sa pagbabago. Tapos, yung person na to, let's get naman yung side niya, emosyon niya sa'yo.
Divine Masculine is here. Cleansing and realization. So, sabi ko sa'yo, nagkakaroon ng realization ng taong to. Pwedeng nakukuha niya na, ay, may something. Some of you, if this is a twin flame, high chance na twin flame connection, guys. Twin flame or soulmate. But of course, hindi naman lahat may twin flame. So, some of you lang. Huwag natin ipilit kung hindi. At the bottom of the deck, kung makikita mo, meron ditong parang, tsaka itong settlement. Ito, ipapakita ko ang picture kasi nandito yung message sa picture. That's why, guys, usually hindi ko talaga pinapakita si card kasi most of the time is hindi ko naman doon nakukuha yung message but rather sa dingding. Pwede ko ba ipakita yung nakikita ko sa'yo sa dingding? Hindi mo naman makikita yon. It's like, para ako nanonood ng TV, ganun. Doon ko nakikita yung mga pinapakita sa akin. Yung iba, sa aking, parang it's like I'm dreaming. Alam mo yun, yung parang pinikwento ko sa'yo yung lumalabas ngayon sa isip ko na story. So, yun. Anyway, eto, ipapakita ko sa'yo. Bakit? Kasi nakakita tayo dito na, as you can see, there's this glass or baso. Tapos dito sa side na ito, para siyang magnifying glass, diba? Parang parang yung picture niya is magnifying glass dito. Lumiwanag or lumaki yung building. So, bakit ka nasabi yun? So, yung person na to, nagkakaroon siya ng clarity. So, ang energy, if this is a twin flame or soulmate connection para sa'yo, si Divine Masculine nagigising. Nakaamoy ako ng sigarilyo. I don't know if you're smoking or a smoker or recently lang nag-try ka mag-smoke or or mahilig ka talaga mag-sigarilyo. Yung iba sa inyo, pwede nabalik yung bisyo mo na ganun. Sigarilyo. Something to do with smoking. Or maybe, habang nakikinig ka sa akin is may nagsisigarilyo malapit sa'yo. Something to do with smoking. Okay? So, you do have your Divine Masculine. Cleansing. And there's a smoke din dito. So, it's like this person is nagkakaroon siya ng kaliwanagan eh. Realization, no? May baso na naman. Nagkakaroon siya ng kaliwanagan regarding sa ano yung totoong emosyon niya sa'yo. And there's a lot of obsession. Obsess. Ganun yan. Yung kaiisip niya lang sa'yo kanina, mamaya-maya mahipa na naman ang hangin, ikaw na naman ang nasa isip ng taong to. And what will happen in the near future for the both of you? Nakamoy ako ng longganisa, ha? Maybe you're eating longganisa or nagke-crave ka dito. Verge on the table and anxiety. I feel like may kakausap sa'yo. Like, I don't know who is this person, no? But there's someone na makikipag-usap sa'yo. It's like, could be a meeting or pakikipag-usap dito sa person. Kakabahan ka. Kasi it's like there's a proposal or may sasabihin siya sa'yo maybe regarding money or regarding proposal, business, maybe ganun. Pero kakabahan ka dito. Why? Tanong natin bakit. Love is here. Clarify the love.
And you do have your pretending. Hindi ko nakuha yung energy regarding to sa question. Ang mas nakuha kong energy is that there's someone here na pwedeng mag-offer sa'yo ng relationship, connection, or maybe partnership, business partnership. Pero deep inside, kaya ko to i-offer kasi I want more from you. Guys, hindi para sa lahat. Pero yung iba, literal na may kakausap sa'yo, then there's a proposal, pero kakabahan ka. Yun, nag-end na yung story doon. Pero yung iba, pwedeng someone is going to offer you like kind of like partnership, business, or money, career. Pero dun sa likod ng utak ng person na to, kasi gusto kita. Kasi mahal kita. Gusto ko nang may mas malalim na mangyari sa atin dalawa. Naget mo? Diba? So, interesado sa itong taong to. Kaya kanya ino-offeran or i-offeran ng ganun. Tapos yung para sa'yo is like nakakatakot or maybe pwedeng hindi man nakakatakot, nakakapanik. Kasi ito na. May offer. What next? Anong gagawin ko? Pwedeng ganun. You do have your grip. Pero yung iba, wala namang, sabi ko nga yung iba, wala namang love na involved. Hindi para sa lahat yung love. Maybe there's just a person who's going to offer you something. Grip, ascension, and today. So, in the near future, I feel like there's a person na aalis sa buhay mo. And maybe there's a present, in the present moment, nakikita or nakakasama or nakakausap mo pa itong taong to. And then, aalis itong taong to. Maybe, yung iba hindi naman ganun kalalim, huwag tayong OA. Yung iba, maybe, it's just a friend na mapupunta or coworker or katrabaho na magbabakasyon, lilipat ng destino, parang gano'n. Pero yung iba, in the near future, there's someone na parang nahihirapan na napapagod. Pwedeng aalis muna siya kasi napapagod na siya. Nahihirapan na siya. Parang kailangan niya naman ng pahinga. So, yung iba, wag masyadong OA dyan. Yung sabi ko nga, this could be a coworker, katrabaho, na parang ngayon, bakasyon muna ako, ganun. Hindi ganun ka OA. Pagdating sa love, I feel like soon you will be happy. Hindi ko sinabing happy in a relationship, ha? Hindi ko sinabing happy with another person. Could be happy as you are. You know, you do have the sunflowers a picture, and sunflower is nagpapakita siya ng happiness. It's like me wearing yellow today. Like, gusto ko ng happy vibes. And, yun. You will be happy in the near future. Hindi man sa love, but sa sarili mo, within you, with the pregnancy here. Ay, entrapment. Yung iba could be news,
about pregnancy, kaya ka masaya, or sabi ko nga, pwede sa sarili mo. Hindi ko sinabi magkaka-baby ka or what. Pero some of you, pwedeng, kasi, yung sa loob mo, spiritually, you're happy. Diba? Yung emotions mo, you're already happy. Maybe, hindi ka na ganun nag-overthink. So, yun yung, yung definition doon ng happiness. Happiness within you. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.